Kanina ka pa, boss? Ito kay boss, gagawin natin ng sa may tambocho. Ayan, yan yung naka-schedule natin ngayon. Naka-repair natin to. Ito na yung ilalagay nating elbow at saka mayroon siyang magandang tambot yung ilalagay dito. Yun. Nagkapit na natin yung elbow. Pero ito, nagpita na natin dito. Pero bago natin ikakabit tong na to, tambot yun na yan, papandakin muna natin bago para ma-check natin kung may singaw o wala. Para malaman natin kung walang singaw yung ating elbow, ay tatakpan natin kahit mga chinelas lang, tatakip natin pag tinandak natin yung motor. So doon natin malalaman kung walang singaw. Either may maririnig tayong singaw doon sa may exhaust, o kaya ay mamamatay na lang yung andar ng motor kapag walang singaw. At ang resulta nga ay walang singaw, so pwede na natin kabit yung tambutso. Maganda sana tong tambutso niya, kaya lang wala siyang bracket. So kailangan pa natin gumawa ng bracket para lang may kabit natin tong tambutso na to. At kinakailangan din natin magkaroon ng adapsyon dun sa tubo. Yung tubo niya ay mas mataba kung i-compare natin dun sa elbow na gagamitin natin. At ang unang ginawa natin na nagpabrikit muna tayo ng pang-holder natin. Tayo ng stainless na medyo makapal-kapal. At ito na ngayon nagawa natin ito. Nilalapat na natin sa may tambutso niya. Dito ay nayakapan tayo dahil yung tambutso niya ay iba yung hugis. Hindi naman siya oblong at hindi rin naman siya bilog. So dito nakikita nyo na kinakamay-kamay ko na lang yung pagliko sa may bracket na gagawin natin. May mga kanto-kantuan tong tambutso na to. At dito ngayon natapos na natin yung ginawa nating holder. Tingnan nyo naman yung nangyari. O diba? Perfect. So dito ay nagawa na natin yung bracket na ginawa natin. So isasalpak na lang natin sa may holder niya. Habang kinakabit natin ay napagtanto natin na bitin na pala yung tubo niya. At habang kinakabit natin ay sinisipat-sipat natin ano pa ba ang kulang. At yun nga ay napansin natin na hindi pa pala ayos yung bracket na ginawa natin. At yung akala natin na yung bracket na ginawa natin ay okay na ay hindi pa pala. Kulang pa pala sa bend. So dito ay tatanggalin ulit natin at muli natin isasaayos. Itong mga ginagawa natin ay talagang wala naman actual na sukat. Trial and error lang ang ginagawa natin. Basta ginagawa lang natin yung nakikita natin ikakaganda. At depende na rin sa kung anong gusto ng may-ari. Tinitiyak naman talaga natin na masisiyan yung may-ari kapag natapos natin. Pagkatapos natin matanggal ito, kinakamay-kamay na naman natin. Hindi kasi nagtugma yung butas niya dun sa may lalagyan sa may motor. Kaya dito dapat talaga nating isaayos. Itatapat natin dun sa may butas para hindi naman siya pangit tingnan. So dito ay medyo naayos na natin. At nakikita natin na medyo maganda na yung kalalabasan. So dito ay sasalpak ulit natin dun sa may motor. Isasalpak ulit na naman natin para makita na natin kung okay na ba siya o hindi pa. So dito ay pinoproblema na natin kung paano natin ipapasak yung spring na nabili. Sobrang haba kasi nung spring na nabili. Kaya hinahanapan natin ng magandang pwesto. Sinubukan natin ipesto sa taas o kaya sa baba. Napapaisip na naman tayo kung saan natin dapat ilagay. At ito pang isang problema natin, itong adapsyon ng elbow niya papunta dun sa may canister. Mas payat kasi ng malayo yung elbow natin kumpara sa bunganga ng canister. So kailangan na naman natin ng tubo para sa adapsyon. Isang papunta sa malaki at isang papunta sa maliit. So ito, nagka-problema kami dito sa ilalagay namin dito dahil itong mga natin, tubo natin naluluwag. So nagkalkal tayo ng mga baso-basura natin sa loob. Itong nahanap natin. So ito yung nahanap natin na sakto siya. Ito na lang yung ilalaban natin dito. Nagsimula na tayo magpalit ng bunganga ng tubo. Itong tubo na to, pinapalit natin yung bunganga papunta dun sa may elbow. Pag kasi maililit natin yung bunganga, mas madali nating mai-welding kasi nga lapat na sila sa may mas maliit na tubo. Easy lang naman yung ginagawa natin dito, pinupuk lang naman natin. Ganito din yung gagawin natin dun sa isa.
At ito nga yung kinalabasan. Napalit na natin yung dulo at ito nga, eksakto na siya. Ito yung ginawa natin na una. Ito yung sumunod na ginawa din natin dahil ito, hindi siya, maluwang din siya dito. So, pinalit din natin kagaya nito, pero ito mas malala. Baka naman siya ang papasok dito. I-spot muna natin bago natin ilalagay dito. Yo. Ha? Hindi masyadong nakatungok ba? Ayan. Right? Yep. Nice. Hindi na daw siya mapipili kasi perbat siya. So sabi na, kasya pa naman daw dun sa cooler. So ang dagdagan mo na to para sulit na yung shipping, yung ship mo. Sabi, hindi bumayad na ako. Sige na. Pagdating dito, may hindi ko alam, ganun intensive labor talaga yung madaling araw kasi ako nagpapakain. Siyempre wala pa ako mga automatic feeder, mga ganun. Siyempre gusto ko agad lumaki. May mentor ako dyan sa iba, Gael. Tinuturuan niya na ako, tapos dumadalaw. Madala siya dito noon. Madalaw. Ito, ganitong kami sa akin. Hanggang sa'yo, natuto na ako, nasanay na rin ako. Ikaw na lang naman yan. Oo, sa una lang, magbibigla ka rin. Isda lang to eh. Ganun ka intensive labor naman ito. Sabi ko. Kaya gusto ko lang sana talaga, mag-breed lang. Kaya ako mag-grow. Kailangan,